Wala ka ng silbi sa pamilyang ito, Francesca. Huwag mo nang pairalin ang pagiging martir mo dahil sa huling sandali ni nanay ikaw ang dahilan kung bakit siya nagdusa. Pirmahan mo na ang waiver na ito at umalis ka na bago ko pakalad ka rin ang kahihiyan mo sa harap ng lahat. Ang boses ni Alejandro ay parang talim na humihiwa sa malamig na hangin ng sementeryo. Sa harap ng sariwang puntod ni Doña Consuelo, kung saan ang amoy ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa, nakaluhod si Francesca. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang puting panyo na may borda ng pangalan ng kanyang biyenan, isang panyong tinapos niya kagabi habang puyat at nagdarasal sa pag-asang babaunin ito ng matanda sa kabilang buhay bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Francesca. Ang kanyang mga mata na pagod sa pag-iyak ay sinalubong ng nanunuya at malamig na titig ng kanyang asawa. Sa tabi ni Alejandro nakatayo si Chalice na nakasuot ng isang fitted na pulang dress. Isang kulay na tila sumisigaw ng tagumpay sa gitna ng pagdadalamhati. Marahang hinawakan ni Chalice ang braso ni Alejandro, ang kanyang mga kuko na sadyang kinulayan ng pula ay kumikinang sa ilalim ng madilim na langit. Hon, bilisan na natin. I can't stay here any longer. The smell of death is making me nauseous. Besides, the board members are waiting for our announcement, wika ni Chalice, sa isang malambing, ngunit nakakairitang tono. Tumingin siya kay Francesca nang may mapang-aping ngiti. Poor Francesca, you thought being the perfect wife would save you sa mundong ito, ang mga uto-uto ay tinatapon sa basuran pagkatapos pakinabangan. Hindi makapagsalita si Francesca. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malaking bara ng pighati. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang malakas na sampal na yuyurak sa 7 taon ng kanyang pagsisilbi, pagtitiis at pag-aalaga. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para lamang masigurong nainom ni Doña Consuelo ang kanyang gamot, ang mga pagkakataong tiniis niya ang pambabastos ni Alejandro dahil naniniwala siyang ang pamilya ay dapat pinaglalaban. Ngunit heto ang katotohanan na kalatag sa kanyang harapan sa anyo ng mga peking dokumentong nagsasabing pinabayaan niya ang kanyang biyenan. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri. Ang panyong hawak niya ay nahulog sa putikan, unti-unting nadudungisan, ang malinis na tela na simbolo ng kanyang katapatan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang sariling katapusan. Lalong naging malabo ang paligid. Ang mga bulong ng mga kamag-anak sa likuran, ang mapanirang tingin ni Tia Marisol, at ang tawa ni Chalice ay naging isang nakakahilong ingay. Nanatili siyang nakaluhod, ang kanyang tuhod ay bumaon sa malambot na putik, ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkabasag ng huling piraso ng kanyang dangal. Tumingin muli si Francesca kay Alejandro, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na may pusong bato. Sa gitna ng katahimikan ng libingan, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan, ngunit sapat na upang tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ang iwanang duguan ang puso sa harap ng puntod ng tanging taong naging kakampi ko. Bumagsak ang unang patak ng ulan, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Sa gitna ng malakas na buhos ng langit na natili siyang mag-isa durog at tila itinapon na ng tadhana. Ngunit sa ilalim ng bawat hikbi, may isang mitya na unti-unting naglalayong sumiklab sa gitna ng kanyang pagkawasak. Tata. Ang bawat hakbang ni Francesca sa maputik na daan ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Basang-basa ang kanyang itim na bestida at ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa talim ng bawat salitang iniwan ni Alejandro. Sa gitna ng dilim at bagsak ng langit, isang pamilyar na anino ang lumitaw, si Nanay Rosa. Walang imik na binalot ng matanda si Francesca ng isang lumang kumot at inakay siya patungo sa isang maliit at payak na dampa sa dulo ng bayan malayo sa karangyaan ng Mansyong del Rosario na ngayon ay naging kuta na ng mga traidor. Sa loob ng dampa, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin. Inilapag ni Nanay Rosa ang isang mangkok ng mainit na sopas sa harap ni Francesca. Ang usok nito ay may dalang amoy ng luya at pagmamahal, isang amoy na nagpabalik sa diwa ni Francesca na siya ay buhay pa,
na mayroon pang isang taong hindi siya tatalikuran. Marahang hinawakan ni Nanay Rosa ang nanginginig na kamay ng kanyang alaga. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang iyong kalooban, iha. Ang ulan ay hihinturin at ang putik ay matutuyo, bulong ng matanda sa wikang Tagalog na puno ng pait at pag-asa. Napatitig si Francesca sa kanyang daliri kung saan nagniningning ang isang antigong singsing na may malaking batong esmeralda, ang huling pamanang ibinigay sa kanya ni Doña Consuelo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi ng matanda sa ospital. Sa pagitan ng bawat hirap na paghinga, hinawakan ni Doña Consuelo ang kanyang pisngi. Francesca, my dear, sa mundong ito hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan mong maging matalino. Ang singsing na ito ang iyong kalasag sa oras na tinalikuran ka na ng lahat. Trust no one, not even those who share your bed. Ang mahinang babala ng matanda na tila isang hula sa malupit na tadhana. Dahil sa kuryosidad at isang kakaibang kutob, sinimulang suriin ni Francesca ang ilalim ng malaking bato ng singsing. Sa isang bahagyang diin at pihit naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw ng mekanismo sa loob nito. Bumukas ang isang maliit at napakanipis na partition at doon ay tumambad ang isang microchip na kasing liit lamang ng kuko. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na may halong pananabik ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang basang cellphone at isinaksak ang chip gamit ang isang adaptor na laging dala ni Nanay Rosa para sa kanyang lumang radyo. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay bumasag ng umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Mula sa speaker, ang boses ni Alejandro. Ngunit hindi ito ang boses ng asawang mapagmahal, kundi ang boses ng isang halimaw na nagpaplano ng krimen. Huwag kang mag-alala, Chalice. Konting tiis na lang. Kapag nawala na si Nanay, madali na nating mapapalabas na baliw si Francesca. Gagamitin ko ang mga selyo ng kumpanya para ilipat ang lahat ng assets sa account natin bago pa nila malaman na baon na ako sa utang sa kasino. Ang malinaw na pag-amin ni Alejandro sa kanyang mga maitim na balak. Napahigpit ang hawak ni Francesca sa mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ay parang laso na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagmamahal sa asawa, ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong Francesca. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na siya ang biktima, siya na ngayon ang may hawak ng alas. Akala niyo ay tapos na ako, Alejandro, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apoy ng gasera. Pero sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luha ko ay babayaran niyo ng higit pa sa inaasahan niyo. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang makarinig siya ng 3 sunod-sunod na malalakas na katok sa pintuan ng dampa. Ang tunog ng kahoy na hinahampas ay naging nakakangilo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nagkatinginan sila ni Nanay Rosa, kapwa bakas ang kaba sa kanilang mga mukha. Sino ang pupunta sa liblib na lugar na ito sa ganitong oras? Marahang tumayo si Francesca, hawak ang chip sa kanyang palad, habang ang anino ng isang tao ay aninag sa ilalim ng pinto. Ang bawat marahas na paghampas ng kamao sa marupok na kahoy ng pinto ay tila isang babala ng panganib na nagpabilis sa tibok ng puso ni Francesca. Mabilis niyang isinilid ang microchip sa loob ng kanyang damit. Idinikit ito sa kanyang balat na tila isang anting-anting na magliligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Nanay Rosa, huwag po kayong matakot. Bulong niya bagamat ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig din sa kaba. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Rosa ang pinto at doon ay tumambad ang isang lalaking basang-basa ng ulan. Matangkad siya, may malalapad na balikat at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng talino na tila nakakabasa ng kaluluwa. Sa kabila ng pagiging seryoso ng kanyang mukha, may isang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga titig. Nang makita si Francesca na nakaupo sa sulok balot ng lumang kumot at namumutla. Ma'am Francesca, pasensya na po sa istorbo sa ganitong oras. Ang malalim at baritonong boses ng lalaki ay pumuno sa maliit na espasyo ng dampa. Ako si Mateo Valeriano, isang abogado. I was at the funeral earlier watching from a distance. Nakita ko ang ginawa ni Alejandro sa inyo at alam kong kailangan niyo ng tulong na higit pa sa matutuluyan. Napatitig si Francesca sa lalaki. May kung anong aura kay Mateo na nagpapadama ng seguridad, isang bagay na matagal nang nawala sa piling ni Alejandro. Bakit mo ako tinutulungan? Wala na akong pera, attorney. Wala na akong kapangyarihan.
Itinapon na ako ng pamilyang Del Rosario na parang basura. Ang mapait na tugon ni Francesca ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pinagsamang pagod at lumbay. Lumapit si Mateo at lumuhod sa harap ni Francesca, isang kilos na nagpapakita ng paggalang na hindi niya inaasahan. Hindi lahat ng laban ay nadadaan sa pera, ma'am. Minsan ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan at ang taong may sapat na tapang na humawak nito. I have my own reasons for wanting to see the Del Rosarios fall. Let's just say, we have a common enemy, kakwika ni Mateo, habang marahang iniabot ang isang tuyong panyo kay Francesca. Sa mga sumunod na oras, tila naging isang kuta ng pag-asa ang maliit na dampa. Inihanda ni Mateo ang ilang dokumento habang si Francesca naman ay nagsimulang magkwento ng kanyang mga hinala tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Alejandro. Sa bawat sandali na nagtatama ang kanilang mga mata, nakaramdam si Francesca ng isang kakaibang init, isang uri ng kilig na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang puso. Ang paraan ng pagtingin ni Mateo sa kanya ay hindi mapang-api. Ito ay puno ng paghanga sa kanyang katatagan. I will protect you, Francesca. Gagawin nating legal ang lahat. Bawiin natin ang dangal mo na tinapaktapakan nila ta. Pangako ni Mateo habang ang kanyang kamay ay sandaling dumampi sa balikat ni Francesca. Ang haplos na iyon ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanghihinang katawan ng babae. Sa ilalim ng liwanag ng gasera ang mukha ni Mateo ay tila isang anghel na ipinadala ng langit upang hanguin siya sa dusa. Dahil sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Francesca na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Sa gitna ng mahimbing na tulog ang kanyang isipan, ay napuno ng mga imahe ng isang bukas na wala ng takot. Ngunit sa kabilang bahagi ng dampa, habang tinitiyak ni Nanay Rosa na maayos ang pagkakahiga ni Francesca, nanatiling gising si Mateo. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Mateo sa kinalalagyan ni Francesca. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng malasakit ay biglang nagbago. Nakita niya ang bahagyang pag-usli ng microchip mula sa bulsa ng damit ni Francesca na nalaglag sa sahig habang ito ay gumagalaw sa panaginip. Kinuha ni Mateo ang chip at itinaas ito sa harap ng liwanag ng gasera. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi mo iisiping magmumula sa isang tagapagtanggol. Taturang! Habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa dampa ni Nanay Rosa, kabaligtaran naman ang nangyayari sa loob ng marangyang mansyon ng mga Del Rosario. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng amoy ng sampagita at katahimikan ni Doña Consuelo ay ngayon ay naging entablado ng kaguluhan at kapalaluan. Si Chalice, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto, ay naglalakad sa gitna ng sala habang naguutos sa mga trabahador. Ised niyo ang lahat ng gamit sa kwartong, yan, I don't want to see anything that reminds me of that pathetic woman. Itapon niyo lahat ng damit, libro, at kahit ang mga kortinang pinili ni Francesca. It's so cheap and outdated it makes me want to vomit. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng autoridad. Natila ba siya ang matagal nang nagmamay-ari ng bawat hibla ng bahay na yon? Tumigil siya sa tapat ng isang malaking painting ni Doña Consuelo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang seryosong mukha ng matanda. You see, Doña, the crown is now mine. At ang manugang na pinakamamahal mo ayon malamang ay namamalimos na sa kalsada, kasama ang mga daga. Bulong niya bago kinuha ang isang baso ng wine, at sadyang ibinuhos ang laman nito sa ibabang bahagi ng frame ng painting. Ang tunog ng alak na tumatulo sa sahig ay tila isang insulto sa alaala ng pamilya. Isang matandang katulong, si Aling Belen, ang lumapit ng nanginginig ang mga kamay upang linisin ang kalat. Ma'am Chalice, pakiusap po, huwag po nating itapon ang mga gamit ni Donya. May halaga po ang mga iyan sa kasaysayan ng pamilya. Hindi pa natatapos ni Aling Belen ang kanyang sinasabi nang biglang hinarap siya ni Chalice. Kasaysayan, who cares about history? I am the future of this family. You're just a maid, Belen. Huwag mong subukan na turuan ako kung ano ang dapat kong gawin sa pamamahay ko. If you don't like it, you can follow your precious Francesca to the slums. Magbalot ka na rin kung gusto mo. Ang mga salita ni Chalice ay matalas, bawat pantig ay idinisenyo upang hiyain ang matanda hanggang sa mapayuko na lamang ito at mapaluhan ng tahimik. Maya-maya ay pumasok si Alejandro sa sala, mukhang pagod at balisa. Hindi niya pinansin ang gulo ng mga gamit na itinatapon sa labas
Agad siyang sinalubong ni Chalice ng isang yakap, ngunit tila malamig ang naging tugon ng lalaki. Hon, what's wrong? You look so stressed. Dapat ay nagsa-celebrate tayo. We finally got rid of her. Malambing na wika ni Chalice ang kanyang boses ay biglang nagbago mula sa pagiging malupit tungo sa pagiging mapangakit. Hindi ganoon kadali, Chalice, pagalit na sagot ni Alejandro habang hinihilot ang kanyang sentido. The bank is asking for the original land titles and the updated board resolution. Yung waiver na pinirmahan ni Francesca kanina, kinu-question ng mga abogado. Sinasabi nila na kulang daw ang mga dokumentong hawak natin. There's a missing piece in the inheritance records. At kung hindi natin yun mahahanap, hindi natin magagalaw ang pondo para pambayad sa mga utang ko sa kasino. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chalice. Ang kanyang magandang mukha ay tila naging isang maskara ng galit at takot. What missing piece? Imposible na hanap na natin ang lahat sa kwarto ni Doña Consuelo. Unless, tumigil siya at nanlaki ang mga mata. Unless may ibinigay ang matanda kay Francesca bago siya mamatay. Isang bagay na hindi natin nakita. Nabalot ng tensyon ang buong sala. Ang tunog ng isang mamahaling plorera na hindi sinasadyang nabasag ng isang trabahador sa labas ay naging hudyat ng nagsisimulang bagyo sa loob ng mansyon. Lumapit si Chalice kay Alejandro, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng lalaki. Find her, Alejandro. Find that woman. Kahit baligtarin mo ang buong Maynila, kailangang makuha natin ang anumang itinatago niya. Dahil kung hindi lahat ng plano natin, lahat ng marangyang buhay na ito ay maglalaho na parang bula. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, hindi nila napansin na si Aling Belen ay nakikinig mula sa kusina. Ang kanyang puso ay pumipintig sa kaba habang naiisip ang panganib na naghihintay para kay Francesca. Nang magising si Francesca kinabukasan, hindi na ang ulan ang bumubati sa kanya, kundi ang banayad na sinag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dampa. Sa kanyang tabi maayos na nakatiklop ang kumot at may nakahandang isang baso ng tubig. Ang microchip na akala niya ay nawala ay maayos na nakapatong sa ibabaw ng kanyang cellphone. Good morning, Francesca. Maayos ba ang tulog mo? Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mateo iyon nakasandal sa pinto at may hawak na 2 tasa ng kape. Wala na ang bakas ng misteryosong ngiti kagabi. Ang tanging makikita ngayon ay ang isang lalaking tila handang itaya ang buhay para sa kanya. Salamat, Mateo. Akala ko na naginip lang ako, sagot ni Francesca habang inaayos ang kanyang buhok. Hindi ka nananaginip. At hindi rin tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Masyadong delikado. I have a safe house sa Batangas malapit sa dagat. Doon mas makakapag-isip tayo ng maayos at masisigurado ko ang safety mo, wika ni Mateo habang iniaabot ang kape. Ang init ng tasa ay tila lumilipat sa kanyang mga daliri, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa isang payak, ngunit eleganteng rest house na nakaharap sa malawak na asul na dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa nagngangalit na kalooban ni Francesca. Dito sa ilalim ng dapit hapon, tila pansamantalang naglaho ang anino ni na Alejandro at Chalice. Habang naglalakad sila sa dalampasigan ng mga paa, ay bumbabaon sa malambot na buhangin tumigil si Mateo at humarap kay Francesca. You know my mother was like you. She suffered in silence for a man who didn't deserve her. Namatay siyang luhaan at walang kalaban-laban. Kaya nang makita kita sa sementeryo, hindi ko mapigilang maramdaman na kailangan kitang iligtas. Parang binibigyan ako ng pagkakataon na itama ang nakaraan. Naramdaman ni Francesca ang kirot sa kanyang dibdib. I'm sorry to hear that, Mateo. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka rin palang ganito kabigat. It's fine. Ang importante ay ikaw. Francesca, look at me. Marahang hinawakan ni Mateo ang magkabilang balikat ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw. You are stronger than you think. At hinding-hindi kita iiwan hanggat hindi mo nababawi ang lahat ng nawala sa iyo. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha. Naramdaman ni Francesca ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Isang banayad na haplos ng kamay ni Mateo sa kanyang buhok ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Iniyuko ni Francesca ang kanyang ulo at marahang isinandal sa matikas na balikat ni Mateo. Thank you, Mateo. Thank you for being here.
Bulong ni Francesca. Ang bango ng dagat at ang init ng katawan ni Mateo ay tila naging isang kuta na nagbibigay sa kanya ng lakas na muling magmahal o kahit man lang muling magtiwala. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga at ang banayad na paghampas ng tubig sa mga bato. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang cellphone ni Francesca sa loob ng kanyang bulsa. Isang notification ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa nabasa. Huwag kang magtiwala sa lalaking kasama mo ngayon. Ang anghel na inaakala mong tagapagligtas ay ang demonyong kukuha sa huling hininga ng iyong dangal. Look inside his leather bag, Francesca. Look for the black envelope. Naramdaman ni Francesca ang biglang panlalamig ng kamay ni Mateo na nakapatong sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita ang isang dumaang anino sa mukha ng lalaki, isang ekspresyong hindi niya maipaliwanag. Hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit. Ang iba ay galing sa apoy na nakahandang tumupok sa iyong buong pagkatao. Ang bawat tibok ng puso ni Francesca ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Batangas, habang ang tunog ng mga kuliglig ay humahalubilo sa banayad na paghampas ng alon-ramdam niya, ang titig ni Mateo na tila may kinakapkapan sa kanyang isipan. May problema ba, Francesca? Bakit tila namumutla ka? Malambing na tanong ni Mateo, ngunit sa pandinig ni Francesca, ang boses na ito ay tila naging isang malamig na bulong ng hangin. Wala ito, Mateo. Medyo nahilo lang ako sa hangin ng dagat. Pwede bang hiramin ko ang banyo? Gusto ko lang maghilamos. Pagsisinungaling ni Francesca habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Nang makapasok siya sa loob, agad niyang hinanap ang leather bag ni Mateo na nakapatong sa isang antigong silya. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ay ginamit niyang pantakip sa anumang ingay na kanyang magagawa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang zipper ng bag. Doon sa ilalim ng mga legal na dokumento ay nakita niya ang isang itim na envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang nilalaman mga larawan ni Mateo kasama si Doña Consuelo noong bata pa ito at isang lumang sertipiko ng kapanganakan na may pangalang hindi niya kilala ngunit ang apelido ay Del Rosario. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito, narinig niya ang mga yapak ni Mateo na papalapit sa pinto ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang lahat at lumabas ng may pilit ng ngiti. Francesca, I was thinking, wika ni Mateo, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado. Bukas ang taunang charity auction ng Del Rosario Foundation. It's the biggest event of the year. Doon ipaparada ni Alejandro si Chalice bilang bagong mukha ng kumpanya. I want you to be there, not as a victim, but as the rightful owner. Handa ka na bang harapin sila? Ang takot sa puso ni Francesca ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na tapang. Handa na ako, Mateo. I'm tired of running. Kinabukasan, ang Manila Hotel ay puno ng karangyaan. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal. Ang mga marites ng alta sosyedad ay abala sa pagbulong-bulungan tungkol sa iskandalong kinasasangkutan ng mga Del Rosario. Sa gitna ng entablado nakatayo si Alejandro, suot ang kanyang pinakamahal na suit habang si Chalice ay dripping in diamonds, ang mga brilyanteng alam ni Francesca na galing sa vault ni Doña Consuelo. Ladies and gentlemen, masiglang wika ni Alejandro sa mikropono. Tonight we celebrate a new era for Del Rosario Properties, an era of transparency and growth, leaving behind the shadows of the past. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga panauhin, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga takong sa marmol na sahig ay tila isang marcha ng paparating na hukbo. Pumasok si Francesca, suot ang isang itim na silk gown, nayakap ang kanyang katawan, simpleng ngunit naglalabas ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod inilalantad, ang kanyang matikas na leeg, at ang esmeraldang singsing sa kanyang daliri. Sa kanyang tabi nakahawak sa kanyang braso ang matikas na si Mateo. Ang kanilang presensya ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Ang bawat bulungan ay huminto at ang lahat ng mga mata pati na ang mga kamera ng media ay natuon sa kanila. Nabitawan ni Alejandro ang hawak niyang baso ng champagne
Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang katahimikan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Francesca, at pagkatapos ay kay Mateo, isang tingin na puno ng kilabot, tila nakakita siya ng isang multong matagal na niyang ibinaon sa limot. Francesca, ang nauutal na sambit ni Alejandro, ang kanyang boses, ay nanginginig sa harap ng mikropono na hindi pa rin nakapatay. Tumingin si Francesca nang diretso sa kanyang asawa, isang tingin na walang halong takot o pag-ibig. The party is just starting, Alejandro, at sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang gabing ito. Akala mo ba talaga ikaw ang bida sa gabing ito, Francesca? You were just a key to a door I've been trying to open for decades. Ang bulong na iyon ni Mateo sa kanyang tainga ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Francesca mula kay Alejandro. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Hotel, kung saan ang bawat kristal ng chandelier ay tila nanunukso sa kanyang kamalayan, naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagkalas ng kamay ni Mateo sa kanyang braso. Ang init na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay biglang napalitan ng isang nakakapangilabot na panlalamig. Dahan-dahang humakbang si Mateo patungo sa gitna ng entablado, iniiwan si Francesca na nakatayo ng mag-isa sa ilalim ng spotlight. Ang bawat yapak ng lalaki sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang hatol. Inagaw niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Alejandro, ngunit sa halip na itama ang katarungan para kay Francesca, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ladies and gentlemen, relatives and enemies, ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid-puno ng isang autoridad na hindi maikakaila. Tonight is not just about a charity auction, it's about the return of the true heir. My name is Mateo Valeriano del Rosario, ang anak na pilit ninyong ibinaon sa limot, ang anak na itinago ni Doña Consuelo upang hindi madungisan ang inyong huwad na reputasyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang bumalot sa madla. Ang mga marites ng alta sosyedad ay tila nakalimot huminga. Napatingin si Francesca sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Naalala niya ang mga sandali sa Batangas, ang bawat haplos at pangako ni Mateo na tila ba isang banal na katotohanan. Ngunit ngayon napagtanto niya na siya ay naging isang kasangkapan lamang, isang tulay upang makapasok ang lobo sa loob ng kuta. At tungkol naman sa babaeng ito, pagpapatuloy ni Mateo habang itinuturo si Francesca nang hindi man lamang tinitingnan. Si Francesca ay lumapit sa akin upang gumawa ng mga peking ebidensya laban sa sarili niyang asawa. She tried to manipulate me. Ngunit bilang isang tapat na abogado at isang Del Rosario, hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng aking ama ng isang ambisyosong manugang. Naramdaman ni Francesca ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mukha sa madla ay tila naging isang dambuhalang mata na puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila nabaon sa isang malalim na balon ng pighati. Tumingin siya kay Alejandro, na ngayon ay may bakas ng matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Mateo. Doon niya naunawaan ang lahat. Walang kampihan sa pagitan ng dalawang lalaking ito, ngunit pareho nilang nais siyang wasakin. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito, ang bawat gabing inilaan niya sa pag-aalaga kay Doña Consuelo, ay tila naging abo sa isang iglap. Lumapit si Mateo sa kanya sapat na upang marinig niya ang huling hatol nito. Don't look at me like that, Francesca. It's just business. You were too easy to fool because you were desperate for love. And in this world, love is the most expensive mistake you can ever make. Tumalikod si Mateo at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mapanghusgang karamihan. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash, tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humihiwa sa kanyang natitirang katinuan. Mayroon pa nga ba akong matatakbuhan kung ang mismong anino ko ay tinalikuran na ako? Sa gitna ng nakakabinging bulungan at tawanan ng mga tao, si Francesca ay nanatiling nakatayo tuwid, ang likod ngunit basag ang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, muling nanuot ang alaala ng chip na nasa loob ng kanyang damit.
Isang bagay na hindi alam ni Mateo, na ang chip na nakuha nito sa dampa ay isa lamang decoy. Ang tunay na alas ay nasa kanyang puso pa rin. Pero kakayanin pa ba niyang ituloy ang laban kung ang buong mundo ay nakatingin sa kanya bilang isang kriminal? Bonking. Ilabas niyo ang basurang iyan. Hindi karapat-dapat ang isang kriminal at mapagpanggap na tulad niya sa marangal na pagtitipong ito. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pagkasuklam, na tila ba nakalimutan niya ang lahat ng taon na si Francesca ang nag-iisang nag-alaga sa kanyang dangal. Sa gitna ng nagniningning na mga kristal at mahahalagang tao, ang bawat mata ay naging parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Francesca. Ang kanyang itim na gown na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang itim na anino ng kanyang sariling pagkatalo. Dahan-dahang lumapit ang dalawang security guard. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng huling pag-asa ni Francesca. Hinawakan nila ang kanyang mga braso nang may puwersa sapat na upang maramdaman niya ang sakit, ngunit hindi sapat upang mag-iwan ng bakas na makikita ng madla. Sa kabila ng lahat na natiling diretso ang kanyang likod. Hindi siya pumalag, hindi siya sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay ang tanging kalasag na natitira sa kanya sa gitna ng bagyong ito ng kahihiyan. Habang hinihila siya palabas, nadaanan niya si Mateo. Nakatayo ang lalaki sa entablado, hawak ang baso ng champagne at may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kaluluwa ay hindi man lamang nag-abalang tumingin sa kanya ng diretso. Doon sa gitna ng ingay ng mga bulungan at tawanan ng mga marites, naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagguho ng kanyang kalooban. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng dampa ni Nanay Rosa ay tila naging abo na tinangay ng hangin. Nang marating nila ang labas ng hotel, marahas siyang binitawan ng mga guard sa harap ng kalsada. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahalik sa kanyang basang pisngi. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang sasakyan, walang patutunguhan. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan ang ulan ay tila nagbabadya muling pumatak. Ang bawat hapdi ng kanyang braso ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang puso na tila nilamukot ng libu-libong kamay. Marahang kinapkap ni Francesca ang isang maliit at lihim na bulsa. Sa loob ng laylayan ng kanyang gown, isang bulsang siya mismo ang nagtahi bago ang gabi ng auction. Doon naramdaman niya ang matigas at maliit na piraso ng plastic, ang tunay na microchip. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang pagluha. Ang chip na ninakaw ni Mateo sa dampa ay isa lamang lumang memory card na puno ng mga walang kwentang larawan ng mga dokumento sa opisina. Napaupo si Francesca sa semento, hindi alintana ang dumi o ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang esmeraldang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang pa rin sa ilalim ng ilaw ng poste, tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang boses ni Doña Consuelo, "Be wise, Francesca. In a pit of snakes, the one who plays dead is the one who delivers the final bite." Ngunit sa kabila ng hawak niyang alas ang sakit ng pagtatraidor ni Mateo, ay tila isang laso na patuloy na kumakalat sa kanyang sistema. Paano niya itutuloy ang laban kung ang bawat taong minahal niya ay naging kaaway? Paano niya babawiin ang kanyang dangal kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang masamang tao? Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa madilim na bangketa, isang anino ang tumapat sa kanya. Ang tunog ng dahan-dahang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang harapan ay naging hudyat ng isa pang pagbabago sa kanyang tadhana. Isang pinto ang bumukas at isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumabas. Napakasakit makita ang isang reyna na nakaupo sa putikan, hindi ba? Ang boses na iyon ay hindi kay Alejandro at lalong hindi kay Mateo. Ito ay isang boses mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang maririnig muli. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Francesca. Sa gitna ng dilim at lamig ng bangketa, ang liwanag mula sa headlights ng sasakyan ay tila isang mapanghamong titig. Nang tuluyang bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaking may tindig na tila hindi natitibag ng kahit anong bagyo. Sebastian, ang pangalang iyon, ay lumabas sa mga labi ni Francesca na tila isang boses mula sa isang kinalimutang panaginip. Si Sebastian, ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang kabataan
ang lalaking itinaboy ng mga Del Rosario dahil sa kawalan ng yaman at ang lalaking nangakong babalik kapag kaya na niyang pantayan ang kintab ng ginto ng kanyang pamilya. Ngayon nakatayo siya sa harap ni Francesca, suot ang isang coat na yari sa pinakamahusay na tela at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng sakit kundi ng isang uri ng kapangyarihang nakaka-intimidate. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Francesca. Hindi ako narito para pagtawanan ka. Wika ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malalim kalmado at may dalang awtoridad na hindi katulad ng kay Alejandro o Mateo. Pumasok ka sa loob bago ka patuluyang lamunin ng pulmonya at ng iyong sariling pighati. Wala nang lakas si Francesca para tumanggi. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumusuko na sa pagod. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, agad siyang binalot ng init mula sa heater at ng amoy ng mamahaling leather at sandalwood. Ang katahimikan sa loob ay tila isang kuta na naghihiwalay sa kanya mula sa malupit na mundo sa labas. Marahang iniabot ni Sebastian ang isang tuyong tuwalya sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo isang haplos na nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa puso ni Francesca, ngunit agad niya itong binawi. Bakit, Sebastian, pagkatapos ng lahat ng taon? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Francesca. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na nag-uunahang bumaba sa salamin. Dahil hinintay ko ang sandaling ito. Ang sandali na ma-realize mong ang gintong hawak mo ay tanso lamang na kinalawang, sagot ni Sebastian habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. I watched you from afar, Francesca. Nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat sa mga taong hindi marunong magpahalaga. At nakita ko rin kung paano ka tinapon ng anghel mong si Mateo. Hindi sumagot si Francesca. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mateo ay tila isang sariwang sugat na binudburan ng asin. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa isang penthouse sa puso ng Makati, isang lugar na malayo sa gulo ng mga Del Rosario. Dito dinala siya ni Sebastian sa isang malawak na balkonahe na nakaharap sa mga ilaw ng syudad. Sebastian, may hawak akong alas, bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang tunay na chip. Pero hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Tumitig si Sebastian sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng kanyang kaluluwa. Huwag mong ibigay sa akin ang chip, Francesca. Itago mo yon, mo. Hindi ko kailangan ng pera o ang kumpanya ng mga Del Rosario. Ang kailangan ko lang ay makita kang muling nakatayo nang hindi lumuluhod sa kahit na kanino. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Sebastian. Lumayo siya ng bahagya, ngunit dahil sa katahimikan ng gabi, narinig ni Francesca ang isang bahagi ng usapan. Opo, nahanap ko na siya. Maayos ang kalagayan niya. Tungkol sa autopsy report ni Doña Consuelo. Ituloy niyo ang investigasyon. May kutob akong hindi sakit ang pumatay sa matanda. Nanigas si Francesca sa kanyang kinauupuan. Autopsy report. Pinatay si Doña Consuelo. Ang bawat hinala niya ay tila nagkakaroon ng hugis, ngunit ang tanong ay, ano ang kinalaman ni Sebastian sa pagkamatay ng kanyang biyanan? Hindi sakit ang pumatay sa kanya, kundi ang taong tinuring niyang dugo at laman. Ang mga salitang iyon ni Sebastian ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Francesca. Napabitaw siya sa hawak niyang tasa ng tsaa at ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay tila hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang mainit na likido ay kumalat sa kanyang paanan, ngunit hindi niya maramdaman ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng katotohanan. Anong ibig mong sabihin, Sebastian? Nakita ko kung paano humina si Doña Consuelo. Kasama niya ako sa bawat sandali. Ang nangangatog na boses ni Francesca ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumapit si Sebastian at lumuhod sa harap niya. Hindi niya pinansin ang basag na tsa sa sahig. Sa halip, kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Francesca at hinawakan ang mga ito ng mahigpit. Francesca, listen to me. I know how much you loved her, but think back. Nung mga huling buwan, hindi ba't madalas sabihin ni Alejandro na ulyanin ka na? Na nakakalimutan mo raw ibigay ang tamang dosage ng gamot ni nanay. Tila isang pelikulang mabilis na nag-rewind ang isipan ni Francesca. Naalala niya ang mga gabing pagod na pagod siya at darating si Alejandro upang pagalitan siya. You're becoming careless, Francesca. Muntik mo na namang maling gamot ang maibigay kay mama. Buti na lang at tiningnan ko ang palaging sumbat ng kanyang asawa.
Ang bawat salita ay isang anyo ng gaslighting na unti-unting nagpapaniwala sa kanya na siya nga ang nagpapahina sa matanda. He was replacing the medication Francesca Pato. Patuloy ni Sebastian ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kanya. The autopsy report shows high levels of toxins that mimic heart failure. Hindi ka nagkamali. Pinaglalaroan niya ang isipan mo habang unti-unti niyang pinapatay ang sarili niyang ina para makuha ang mana. Napahikbi si Francesca isang tunog ng pagkasira na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat siya sa pagbabantay ay ginamit ni Alejandro upang gawin siyang instrumento ng sarili nitong krimen. Ang pait ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Hayop siya, napakawalang hiya niya, bulong ni Francesca. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ni Sebastian. Ginamit niya ang pagmamahal ko kay Doña Consuelo para saktan kaming dalawa. Isang video call mula kay Alejandro. Nang sagutin niya ito, lumitaw ang mukha ni Alejandro na halatang lasing at nasa loob ng kanilang dating silid-tulugan. Sa likod niya nakahiga si Chalice na may hawak na baso ng alak, suot ang isa sa mga mamahaling gown ni Francesca. "Hi, wifey," ang mapanuyang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa penthouse. "I heard you left the party in such a dramatic way. Don't worry, hindi naman kami nagmamadaling palayasin ka sa records. Pero may nakalimutan ka kasing ibigay sa akin. The real documents, Francesca. Alam kong hindi yung chip ni Mateo ang hinahanap ko. If you want Nanay Rosa to stay safe in that little hut of hers, you better bring it to me tonight." Lalong namutla si Francesca. "Huwag mong madamay-damay si Nanay Rosa, Alejandro. Wala siyang kinalaman dito." "Oh, she has everything to do with you." Tumawa ng malakas si Alejandro, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. "You have 1 hour. Bring the ring and the real chip to the Del Rosario warehouse. Kapag hindi ka dumating, baka hindi na makakita ng bukas ang yaya mo. And oh, don't even think of calling the police. I have friends in high places, remember." Pinatay ni Alejandro ang tawag. Ang katahimikan sa penthouse ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Francesca kay Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at panibagong takot. "Sebastian, kailangan ko siyang puntahan. Si Nanay Rosa, hindi ka pupunta ng mag-isa, Francesca." Wika ni Sebastian habang kinukuha ang kanyang baril. Sa loob ng drawer ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng panganib. "Tonight we end this, but you have to play your part. Are you ready to face the monster one last time?" Habang naglalakad sila patungo sa elevator, isang bagay ang napansin ni Francesca sa screen ng kanyang cellphone na hindi pa rin namamatay. Isang notification mula sa isang unknown tracker app. Ang location ni Mateo ay nasa tapat lamang ng gusali ni Sebastian. "Huwag kang lilingon, Francesca. Kapag tumingin ka sa likod, baka hindi mo na kayanin ang makikita mong guho ng iyong nakaraan." Ang boses ni Sebastian ay tila isang malalim na babala habang pababa sila sa elevator ng penthouse. Ang bawat palapag na nadadaanan nila ay tila isang segundong ninanakaw sa buhay ni Nanay Rosa. Sa loob ng makitid na espasyo, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina ng elevator at ang mabilis na paghinga ni Francesca na tila isang ibon na nakakulong sa hawla. Mahigpit na nakahawak si Francesca sa laylayan ng kanyang damit kung saan nakatago ang tunoy na chip. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsabog ng kaba at galit. Naalala niya ang mga hapon sa dampa ni Nanay Rosa, ang mga simpleng kwento tungkol sa kanyang pagkabata, ang pag-aalaga nito sa kanya nang itaboy siya ng sariling pamilya. Para kay Francesca, si Nanay Rosa ay higit pa sa isang katulong. Siya ang huling hibla ng tunay na pag-ibig na natitira sa kanyang buhay. "Sebastian, kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Bulong ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na namang mangilid ang luha. "Lahat ng ito ay dahil sa akin. Dahil sa pagiging mahina ko." Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan na tila balisawsaw ng langit. Sumakay sila sa sasakyan ni Sebastian at mabilis na tinahak ang daan patungo sa Del Rosario warehouse sa port area. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga luhang ginto na dumadaloy sa bintana ng sasakyan. Habang nagmamaneho, hindi maalis ni Francesca ang tingin sa tracker sa kanyang cellphone. Ang pulang tuldok na kumakatawan kay Mateo ay hindi gumagalaw, na nanatili ito sa tapat ng gusali ni Sebastian. Bakit hindi siya sumusunod? Ano ang ginagawa ni Mateo doon?
Tanong niya sa kanyang sarili, ang hinala ay muling gumagapang sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa warehouse, ang paligid ay balot ng nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa lamig ng gabi. Ang dambuhalang pintuan ng bodega ay bahagyang nakabukas, tila isang bukana ng impyerno na handang lumamon ng kahit sino. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang bumbilyang pagitgapit na sumasayaw sa ihip ng hangin, lumilikha ng mga mahahaba at nakakatakot na anino sa dingding. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatali sa isang lumang silya si Nanay Rosa. May busal ang bibig at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Nandito na ang bida. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag ng bodega. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baril at may malademonyong ngiti. Sa tabi niya ay si Chalice na tila bored na pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. Ngunit bago pa makahakbang si Francesca, isang tunog ng paghila ng gatilyo ang narinig mula sa likuran nila. Lumingon si Francesca at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa likuran nila si Mateo, ngunit hindi ito mukhang kaalyado. Hawak niya ang isang itim na envelope at ang kanyang mukha ay balot ng isang uri ng pait na ngayon lang nakita ni Francesca. "I told you, Francesca, everyone has a price," wika ni Mateo sa isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. "And the price of the Del Rosario Empire is worth more than your life." Sino ba talaga ang kakampi? Sino ang kaaway? Sa gitna ng bodega, na pagtanto ni Francesca na ang tunay na laban ay hindi lamang para sa mana, kundi para sa kanyang mismong kaluluwa. Akala mo ba, Francesca, may puwang ang pag-ibig sa lugar na ito? Ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong may luho na maging mahina. At sa pamilyang ito, ang kahinaan ay kamatayan. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang boses ng tagapagtanggol na nagbigay ng kape kay Francesca sa dampa. Ito ay isang boses na tuyot, walang emosyon, at kasing lamig ng bakal ng baril na hawak niya. Nakatayo siya sa pagitan ng dilim at ng iisang ilaw ng bodega. Ang kanyang anino ay tila isang higanting halimaw na bumabalot sa kinalalagyan ni Francesca at Sebastian. Napahigpit ang hawak ni Sebastian sa kanyang sariling sandata, ngunit hindi niya ito may taas ng tuluyan. Alam niyang sa isang maling galaw, ang bala ni Mateo ay tatama kay Francesca. O kaya naman ay ang bala ni Alejandro mula sa itaas ay tatapos sa buhay ni Nanay Rosa. Ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang timbang na pumipitpit sa kanilang dibdib. "Mateo, stop this. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Ang aking dangal, ang aking kaligtasan, pati ang alaala ni Doña Consuelo." Ang sigaw ni Francesca ay puno ng pait, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at ng matinding pagkadismaya. "Ginamit mo ang kwento ng iyong ina para makuha ang loob ko. Ganoon ka ba kawalang puso?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. "Ang kwento ng ina ko ay totoo, Francesca. Pero ang hindi ko sinabi ay ito. Pinanood ko siyang mamatay sa hirap habang ang mga Del Rosario ay nagpapasa sa yaman. Doon ko natutunan na ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. At kukunin ko ang lahat kahit dumaan pa ako sa ibabaw ng bangkay mo." Mula sa itaas na palapag, humalakhak si Alejandro. Ang tunog ng kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega, tila isang mapanuksong koro ng mga demonyo. "Nakikita mo na, Francesca, ang hero mo ay isa ring buwaya. Pero Mateo, huwag mong kakalimutan na ako pa rin ang may hawak sa matandang iyan," wika ni Alejandro, habang itinuturo ang baril sa ulo ni Nanay Rosa. "Ibigay niyo sa akin ang chip, at baka hayaan ko pa kayong lumabas ng humihinga." "You idiot, Alejandro," mabilis na sagot ni Mateo habang hindi inaalis ang tingin kina Francesca. "Wala kang mapapala sa chip na yan kung wala ang pirma ko bilang legal executor na itinalaga ni Mateo Valeriano. I played both of you. Alejandro, you're drowning in debt. Francesca, you're drowning in pain. At ako ang kukuha sa kumpanya kapag pareho na kayong wala." Dahan-dahang humakbang si Francesca patungo sa gitna sa pagitan ni Mateo at ng pwesto ni Alejandro. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa maduming semento ay tila isang hamon sa tadhana. Inilabas niya ang tunay na chip mula sa kanyang damit at itinaas ito sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Gusto niyo ito, di ba?" Ang boses ni Francesca ay biglang naging kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dito nakatago ang lahat. Ang pagpapatay ni Alejandro kay Doña Consuelo,
ang mga illegal na transaksyon ni na Mateo sa labas ng bansa. Kapag dinurog ko ito, wala na kayong makukuha. Mananatili kayong mga talunan at kriminal habang buhay. Francesca, huwag, sabay na sigaw ni na Alejandro at Mateo. Ang kanilang kasakiman ay mas malakas kaysa sa kanilang galit at sa sandaling iyon, ang kanilang atensyon ay natuon lamang sa maliit na plastic na hawak ng babae. Ngunit bago pa man may makagalaw, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumagos sa mga bintana ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Traidor, tinawagan mo ang mga pulis. Tumingin si Francesca kay Sebastian na may hawak na isang maliit na device, isang silent alarm na kanina pa nakabukas. Ngunit hindi ang mga pulis ang pinakamalaking sorpresa sa gabing iyon. Ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas at isang tao ang pumasok na nagpabagsak sa baril ni na Alejandro at Mateo dahil sa gulat. Isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair, maputla, ngunit may mga matang nag-aapoy sa galit ang itinulak papasok ng mga naka-uniformeng awtoridad. Consuelo, ang pabulong na sambit ni Alejandro ay tila isang huling hininga. Ang boses ng isang patay na nagbabalik ay mas nakakanginig kaysa sa anumang kulog sa gitna ng bagyo. Ang bawat tibok ng puso ni Alejandro ay tila isang pagsabog ng takot habang nakatitig sa wheelchair na dahan-dahang tumitigil sa gitna ng bodega. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga kasinungalingan. Nakaupo doon si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay kasing puti ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas na tila kayang humiwa ng bakal. Hindi ito posible. Nakita ko ang bangkay mo, inilibing ka namin. Ang sigaw ni Alejandro ay halos pumiyok. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag na humahawak ng baril ay nanginginig na ngayon na parang mga tuyong dahon. Isang kahoy na puno ng mga bato at buhangin ang inilibing mo, Alejandro. Ang boses ni Doña Consuelo ay mahina ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Akala mo ba ay ganun ako kadaling patayin ng sarili kong dugo at laman? I knew the coffee tasted like betrayal long before my heart slowed down. Napatingin si Francesca kay Sebastian. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang autopsy report, ang mga lihim na tawag, ang biglaang paglitaw ni Sebastian, lahat ng iyon ay bahagi ng isang plano upang iligtas ang matanda mula sa lason na unti-unting ibinibigay ni Alejandro. Si Sebastian kasama ang isang tapat na doktor ay gumamit ng isang uri ng gamot upang magmukhang patay si Doña Consuelo. Sa loob ng ilang oras, sapat na upang malinlang ang mga traidor. So the queen has returned to her throne. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait at sarkasmo. Hindi siya natakot. Sa halip, ang kanyang galit ay tila lalong nag-alab. But it changes nothing. Doña Consuelo, your son is a murderer, and your precious Francesca is a victim of her own stupidity. I still have the documents to take down this empire. Documents? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Consuelo. You mean the documents you forged while my daughter-in-law was mourning for me, Mateo? You are smart, but you forgot that a mother knows every corner of her house and every secret of her past. I know who you are. I knew your mother, and she would be ashamed to see what you've become. Dahil sa sobrang desperasyon, biglang sinakal ni Alejandro si Nanay Rosa at itinutok ang baril sa sentido nito. Huwag kayong lalapit. Isang galaw niyo sa sabog ang utak ng matandang ito. Ibigay niyo sa akin ang chip. Ngayon din. Bitawan mo siya, Alejandro. Wika ni Francesca, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang asawa. Hindi mo kailangan ng chip. Ang kailangan mo ay harapin ang katotohanan na wala ka ng kahit ano, kahit ang sarili mong ina itinapon mo para sa pera. Shut up, Francesca. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngunit sa gitna ng sigawan, isang mabilis na anino ang gumalaw mula sa gilid. Si Sebastian ay sumugod, ngunit kasabay nito ay ang tunog ng isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang tunog ng pagtama ng bala sa isang metal na drum ay naging hudyat ng pagsabog ng kaguluhan. Tumilapon ang baril ni Alejandro sa sahig. Sa kabilang dako, si Mateo ay mabilis na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng warehouse, bitbit ang itim na envelope.
Ngunit bago pa man makahakbang si Francesca upang tulungan si Nanay Rosa, naramdaman niya ang isang malakas na paghila sa kanyang buhok. Si Chalice. Hawak siya ni Chalice at may hawak itong matulis na piraso ng basag na bote sa kanyang leeg. If I'm going down, we're all going down, ang tili ng babae na tila nawawala na sa katinuan. Ang boses ng isang patay na nagbabalik ay mas nakakanginig kaysa sa anumang kulog sa gitna ng bagyo. Ang bawat tibok ng puso ni Alejandro ay tila isang pagsabog ng takot habang nakatitig sa wheelchair na dahan-dahang tumitigil sa gitna ng bodega. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga kasinungalingan. Nakaupo doon si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay kasing puti ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas na tila kayang humiwa ng bakal. Hindi ito posible, nakita ko. Nakita ko ang bangkay mo, inilibing ka namin. Ang sigaw ni Alejandro ay halos pumiyok, ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag na humahawak ng baril ay nanginginig na ngayon na parang mga tuyong dahon. Isang kahoy na puno ng mga bato at buhangin ang inilibing mo, Alejandro. Ang boses ni Doña Consuelo ay mahina, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Akala mo ba ay ganun ako kadaling patayin ng sarili kong dugo at laman? I knew the coffee tasted like betrayal long before my heart slowed down. Napatingin si Francesca kay Sebastian. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang autopsy report, ang mga lihim na tawag, ang biglaang paglitaw ni Sebastian, lahat ng iyon ay bahagi ng isang plano upang iligtas ang matanda mula sa lason na unti-unting ibinibigay ni Alejandro. Si Sebastian kasama ang isang tapat na doktor ay gumamit ng isang uri ng gamot upang magmukhang patay si Doña Consuelo sa loob ng ilang oras, sapat na upang malinlang ang mga traidor. So the queen has returned to her throne. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait at sarkasmo. Hindi siya natakot. Sa halip, ang kanyang galit ay tila lalong nag-alab. But it changes nothing. Doña Consuelo, your son is a murderer, and your precious Francesca is a victim of her own stupidity. I still have the documents to take down this empire. Documents, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Consuelo. You mean the documents you forged while my daughter-in-law was mourning for me, Mateo? You are smart, but you forgot that a mother knows every corner of her house and every secret of her past. I know who you are. I knew your mother, and she would be ashamed to see what you've become. Dahil sa sobrang desperasyon, biglang sinakal ni Alejandro si Nanay Rosa at itinutok ang baril sa sentido nito. Huwag kayong lalapit. Isang galaw nyo sa sabog ang utak ng matandang ito, ibigay nyo sa akin ang chip. Ngayon din, bitawan mo siya, Alejandro. Wika ni Francesca, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang asawa. Hindi mo kailangan ng chip. Ang kailangan mo ay harapin ang katotohanan na wala ka ng kahit ano, kahit ang sarili mong ina itinapon mo para sa pera. Shut up, Francesca. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngunit sa gitna ng sigawan, isang mabilis na anino ang gumalaw mula sa gilid. Si Sebastian ay sumugod, ngunit kasabay nito ay ang tunog ng isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang tunog ng pagtama ng bala sa isang metal na drum ay naging hudyat ng pagsabog ng kaguluhan. Tumilapon ang baril ni Alejandro sa sahig. Sa kabilang dako, si Mateo ay mabilis na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng warehouse, bitbit ang itim na envelope. Ngunit bago pa man makahakbang si Francesca upang tulungan si Nanay Rosa, naramdaman niya ang isang malakas na paghila sa kanyang buhok. Si Chalice. Hawak siya ni Chalice at may hawak itong matulis na piraso ng basag na bote sa kanyang leeg. If I'm going down, we're all going down, ang tili ng babae na tila nawawala na sa katinuan. Ang kislap ng basag na bote sa leeg ni Francesca ay tila huling sulyap ng isang naghihingalong bituin sa gitna ng kadiliman. Bawat hininga ni Francesca ay nagdudulot ng bahagyang hapdi sa kanyang balat, habang ang matulis na dulo ng salamin ay nakadiin sa kanyang leeg. Ngunit sa gitna ng panganib, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alejandro, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, na ngayon ay mas mukha pang hayop na nasusukol kaysa sa isang tao. Huwag kayong lalapit, I swear I will do it. Wala na akong pakialam kung mabulok ako sa kulungan, basta isasama ko ang babaeng ito. Ang tili ni Chalice ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at ng matinding takot. Ang kanyang marangyang ayos ay sira-sira na, ang kanyang buhok
ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat taong nakapaligid sa kanila. Sa halip na tulungan ang kanyang kabit, dahan-dahang umatras si Alejandro patungo sa likurang pinto ng bodega, bitbit ang isang bag na puno ng pera at mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Doña Consuelo. Bitiwan mo siya, Chalice. You're on your own now. Hindi ko hahayaang madamay ako sa kabaliwan mo. Ang sigaw ni Alejandro habang mabilis na tumatalikod, isang huling pagtatraidor na nagpapatunay na wala siyang ibang minahal kundi ang kanyang sarili. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francesca sa kabila ng talim na nakadiin sa kanyang lalamunan. Nakikita mo na ba, Chalice, iyan ang lalaking ipinagpalit mo sa dangal mo? Itinapon ka niya na parang basahan sa sandaling naging pabigat ka na. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng pang-uyam. Shut up, manahimik ka. Ang muling tili ni Chalice, at sa kanyang galit bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Doña Consuelo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang karamdaman. Humakbang siya nang dahan-dahan, ang bawat tunog ng kanyang baston sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nagtangka sa kanyang buhay. Chalice, tignan mo ako. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang kapangyarihan. You were nothing but a cheap distraction for my son's greed. Bitiwan mo si Francesca at baka may matira pa akong kaunting awa para sa sanggol na dinadala mo. Pero kung itutuloy mo yan, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ng mga Del Rosario ang dadampi sa balat mo o ng anak mo. Napaatras si Chalice, ang kanyang determinasyon ay unti-unting naglalaho sa harap ng matikas na presensya ng matandang matriarch. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, mabilis na kumilos si Sebastian. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghakbang ay hindi napansin ng naguguluhan na si Chalice. Sa isang iglap, na hawakan ni Sebastian ang braso ni Chalice at nailayo si Francesca mula sa panganib. Ang tunog ng pagtama ng basag na bote sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng laban ni Chalice. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humahagulgol sa gitna ng bodega, habang ang mga pulis ay mabilis na lumapit upang lagyan siya ng posas. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng isang malakas na sigaw mula sa labas ng bodega. Isang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan at ang marahas na pagpreno nito sa kalsada ang narinig ng lahat. Si Mateo, ang sigaw ni Sebastian. Nakatakas si Mateo kasama ang mga dokumento ng kumpanya. Lumingon si Francesca at nakita ang isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo sa port area. Ngunit ang mas ikinabigla niya ay ang nakita niya sa monitor ng surveillance camera na malapit sa pintuan. Ang sasakyan ni Mateo ay patungo sa direksyon kung saan nakaparada ang sasakyan ni Alejandro. Isang malakas na tunog ng banggaan ang umalingaw-ngaw mula sa labas na sinundan ng isang nakakangilong tunog ng bakal na nayuyupi. Ang kislap ng apoy sa gitna ng naglalagablab na bakal ay tila mga mata ng impyernong naghihintay sa mga makasalanan. Ang bawat hakbang ni Francesca patungo sa kalsada ay tila paglalakad sa isang panaginip na puno ng usok at amoy ng sunog na goma. Sa gitna ng kalsada, ang dalawang sasakyan ay magkayakap sa isang malupit na paraan. Ang harapan ng kotse ni Mateo ay bumaon sa gilid ng sasakyan ni Alejandro, na tila ba ayaw silang paghiwalayin ng tadhana sa kanilang huling pagkakataon. Ang tunog ng tumatagas na langis sa semento ay naging hudyat ng mabilis na paglipas ng oras. Dali-daling lumapit si Sebastian, ngunit pinigilan niya si Francesca. Huwag, Francesca, baka sumabog ang tangke ng gasolina. Hintayin natin ang mga bumbero, ang seryosong babala nito. Ngunit hindi napigilan ni Francesca ang kanyang sarili. Lumapit siya sapat na upang makita ang loob ng sasakyan. Doon nakita niya si Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at ang kanyang binti ay naipit sa nayuping bakal. Sa kabilang sasakyan, si Mateo ay nakasandal sa manibela, walang malay, habang ang itim na envelope na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya ay nakakalat sa dashboard, dahan-dahang kinakain ng munting apoy na nagsisimula sa makina. Francesca, tulungan mo ako. Ang paos at nanghihinang boses ni Alejandro ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sirena. Tumingin siya sa kanyang asawa ng may mga matang puno ng pagsusumamo. Please save me. Hindi ko gustong mamatay dito. I'm sorry. I'll give you everything back.
Tumingin si Francesca sa lalaking minahal niya ng 7 taon. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya sa nakikita niyang pagdurusa nito. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Too late for apologies, Alejandro. Ang yaman na pilit mong kinuha ay siya ring naging bitag mo. You chose this path. You chose to betray nanay, the business, and me, ang malamig na sagot ni Francesca, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, tinatangay ang amoy ng usok. Hon, please, you're a good person. Huwag mo akong iwan dito. Ang muling pagsusumamo ni Alejandro ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang ang apoy ay unti-unting lumalapit. I am a good person, Alejandro. That's why I won't let you die, but I won't save you for me. I'll save you so you can face the justice you tried to escape, wika ni Francesca. Lumingon siya sa mga bumbero na kasasapit lang. Dito may tao pa sa loob, bilisan nyo. Habang hinihila ng mga autoridad ang nanghihinang katawan ni Alejandro mula sa guho ng bakal, napansin ni Francesca ang isang kamay na pilit na umaabot sa envelope sa kabilang sasakyan. Si Mateo, na nagkamalay na, ay pilit pa ring sinasagip ang kanyang mga dokumento kahit na ang kanyang buhay ay nasa panganib na. Bitawan mo na yan, Mateo. It's over, sigaw ni Sebastian habang tinutulungan ang mga pulis na ilayo si Mateo sa sasakyan. Hindi, ito ang sa akin ang kumpanya. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatuon sa papel hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng apoy. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa mga dokumento ay naging hudyat ng paglalaho ng huling ambisyon ng lalaki. Tapos na ang bagyo, Francesca, bulong ni Doña Consuelo habang hinahaplos ang buhok ng manugang. Ang dumi ng pamilyang ito ay nalinisan na ng sarili nilang apoy. Tumalikod si Francesca sa nasusunog na mga sasakyan. Tumingin siya kay Sebastian na nakatayo sa malayo, tahimik na nagmamasid. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kanyang tagapagligtas, isang pulis ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na bagay na nakuha mula sa sasakyan ni Alejandro. Isang lumang recorder. Pinindot ni Francesca ang play button at ang boses na narinig niya ay hindi kay Alejandro o Mateo, kundi isang boses na hindi niya inaasahan, isang boses na magbubukas ng huling lihim bago ang kanyang tuluyang pagbangon. Ang boses na lumabas mula sa lumang recorder ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng paligid. Hindi ito boses ng puot, kundi boses ng isang inang nagpapaalam. Isang recording ito ng pag-uusap ni Doña Consuelo at ng kanyang pamilyar na abogado ilang linggo bago ang huwad na libing. Attorney, isulat mo ito sa huling testamento. Ang boses ng matanda ay mahina ngunit matatag. Ang lahat ng ari-arian, ang bawat sentimo ng Del Rosario Properties, ay mapupunta lamang sa iisang tao, kay Francesca, dahil siya lamang ang nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Si Alejandro, ang anak ko, ay tinanggalan ko na ng karapatan sa oras na maisip niyang ang pera ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Napahigpit ang hawak ni Francesca sa recorder habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang huling lihim ay hindi pala isang bagong traidor, kundi ang huling pagbendisyon ng kanyang biyenan. Doon niya naintindihan na noon pa man, bago pa magsimula ang madilim na gabing ito, ay panalo na siya sa puso ng matanda. Makalipas ang ilang linggo, ang kintab ng araw sa malalaking bintana ng Del Rosario headquarters sa Makati ay tila sumasalamin sa bagong simula ng kumpanya. Ang mga bulong-bulungan ng mga marites ay napalitan ng paghanga. Sa loob ng boardroom nakaupo ang mga direktor na dati ay yumuyukod kay Alejandro. Ngunit ngayon, ang lahat ng mata ay nasa dulo ng mesa kung saan nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng puting suit, simbolo ng kalinisan ng hangarin at bagong pag-asa. Ladies and gentlemen, panimula ni Francesca, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad na hindi na nangangailangan ng pananakot. Ang Del Rosario Properties ay hindi na muling magiging pugad ng kasakiman. Mula ngayon, ang bawat desisyon ay gagawin ng may integridad. Hindi lang tayo nagtatayo ng mga gusali, binubuo nating muli ang tiwala ng publiko. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Francesca sa pambansang pitan upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Sa likod ng makapal na salamin nakaupo si Alejandro. Wala na ang kintab ng kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay isang lalaking durog, may mga benda sa mukha at suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Sa kabilang selda, narinig niya ang matinis na boses ni Chalice na nakikipag-away sa mga gwardya,
isang reynang nawalan ng kaharian at naging bilanggo ng sariling ambisyon. Bakit ka pa pumunta rito, Francesca, para pagtawanan ako, para ipakita na nakuha mo na ang lahat? Ang mapait na tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Hindi ako naparito para saktan ka, Alejandro. Naparito ako para palayain ang sarili ko, sagot ni Francesca habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Ang esmeraldang bato nito ay kumikinang pa rin, ngunit para kay Francesca, wala na itong halaga. Ibinabalik ko na ang simbolong ito ng ating pagkakamali. Ang lahat ng galit at pait iniiwan ko na rito sa seldang ito. Mula ngayon, ang pangalang Del Rosario ay hindi na magiging isang tanikala para sa akin, kundi isang pakpak na gagamitin ko para lumipad ng malaya. Handa ka na bang umuwi, Chairman Chalcott? Tanong ni Sebastian habang pinagbubuksan siya ng pinto. Tumingala si Francesca sa malawak na langit. Ang agila ay sa wakas ay nakawala na sa hawla ng tradisyon at pagtatraidor. Oo, Sebastian, handa na akong umuwi sa buhay na ako mismo ang bumuo. Ang init ng dapit hapon ay banayad na yumayakap sa malawak na hardin ng tahanan ni Consuelo, isang foundation na itinatag ni Francesca para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang hangin ay mabango, dala ang halimuyak ng mga sariwang sampagita at ang amoy ng bagong luto na kakanin na inihanda ni Nanay Rosa para sa munting pagdiriwang ng anibersaryo ng foundation. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang paboritong silya, pinapanood ang mga batang naglalaro sa damuhan. Bagamat may mga linya na ng katandaan sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katahimikan. Katabi niya si Nanay Rosa at ang dalawang matanda ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, mga bagay na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Lumapit si Francesca sa kanila, suot ang isang simpleng floral dress na sumasalamin sa gaan ng kanyang kalooban. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat at ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Sa bawat hakbang niya sa luntiang damo, nararamdaman niya ang koneksyon sa lupang kanyang kinatatayuan, hindi bilang isang pag-aari, kundi bilang isang tahanan. Chairman, may naghahanap sa inyo sa gate, ang malambing na tawag ng isa sa mga staff ng foundation. Nang lumingon si Francesca, nakita niya si Sebastian. Hindi siya nakasuot ng formal na coat. Sa halip naka-shirt lamang siya at may dalang isang basket ng mga prutas mula sa kanyang sariling taniman sa Batangas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan nila, ang bawat lihim at panganib ay naging pundasyon ng isang malalim na pagkakaibigan na dahan-dahang namumukadkad patungo sa isang bagay na mas matamis. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Sebastian habang inilalapag ang basket sa mesa. Sa gitna ng tawanan at musika, sandaling humiwalay si Francesca at tumingin sa malayo, sa direksyon ng syudad, kung saan nakatirik ang mga gusali ng Del Rosario Properties. Naalala niya si Alejandro at Mateo, ang mga lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo, ngunit naging mitya rin ng kanyang pagkawasak. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na iyon ang kanyang kinabukasan. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Hindi ito nahanap sa loob ng isang vault ng bangko o sa pamumuno ng isang korporasyon, kundi sa loob ng kanyang sariling puso na natutong muling tumibay at magmahal sa sarili. Ang bawat sugat ay naging isang peklat ng karangalan. Isang paalala na ang isang babaeng Pinay, kahit gaano pa apihin o hiyain, ay palaging may kakayahang bumangon at lumipad ng mas mataas pa kaysa sa dati. Ang kwento ni Francesca ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi, may isang bukang liwayway na naghihintay. Na ang utang na loob ay hindi dapat ibayad sa mga taong sumisira sa iyong pagkatao, kundi sa iyong sarili na hindi sumuko sa gitna ng bagyo. Habang lumulubog ang araw at nagiging kulay ube ang langit, itinaas ni Francesca ang kanyang mukha sa hangin. Huminga siya ng malalim at sa bawat pagbuga ng hangin, ang huling bahagi ng kanyang kahapon ay tuluyan ng tinangay ng panahon. Ang dulo ng isang masakit na kabanata ay ang simula ng isang walang hanggang pag-asa. Ang liwanag ng dapit hapon ay tanda na ang bawat dilim ay may katapusan, at ang bawat pagluha ay may kapalit na kapayapaan.
Tapos na ang huling kabanata ng ating paglalakbay kasama si Francesca, kung saan ang isang pusong durog ay muling nabuo ng mas matatag kaysa dati. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling hininga ng kwentong ito. Aminin ko habang binubuo ko ang bahagi kung saan nakaluhod si Francesca sa putikan sa harap ng puntod, habang pinapanood siyang talikuran ng lahat sa gitna ng ulan, tila nadurog din ang aking kalooban. Iyon ang mukha ng katotohanan na madalas nating makita sa tunay na buhay, ang pakiramdam na ang lahat ng iyong sakripisyo ay binaliwala at ang iyong dangal ay niyurakan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga babaeng nakikipaglaban sa katahimikan, isang paalala na may katapusan ang bawat pagtitiis. Isipin ninyo ang singsing na Esmeralda ni Francesca. Sa mata ng mundo ito ay isang marangyang alahas lamang, isang simbolo ng katayuan sa buhay. Ngunit sa loob nito, may nakatagong katotohanan na nagligtas sa kanyang kinabukasan. Ganito rin ang bawat isa sa inyo. Maaaring tingnan kayo ng iba bilang mahina o isang simpleng martir lamang, ngunit sa loob ng inyong puso, may nakatagong lakas at talino na kayo lang ang nakakaalam. Huwag ninyong hayaang maging dekorasyon lamang ang inyong pagkatao. Gamitin ninyo ang inyong lihim na tatag upang itayo muli ang inyong sariling kaharian mula sa abo ng inyong nakaraan. Sa tingin niyo ba, tama ang naging desisyon ni Francesca na iligtas pa rin si Alejandro sa gitna ng apoy? O dapat ba ay hinayaan na lamang niya itong lamunin ng kanyang sariling kasamaan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo rin ba ang maging mabuti sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa inyo? Habang pinapakinggan niyo ang mga huling salitang ito, nasaan ba kayo ngayon? Siguro ay abala kayo sa pagluluto para sa inyong pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o baka naman ay kasalukuyang dumadaan din sa isang sariling bagyo. Sana ay naging sandigan ninyo ang kwentong ito sa inyong ginagawa. Huwag kayong mahihiyang mag-comment at ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan, dahil dito palagi kaming handang makinig sa inyong tinig. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, paki-like at share naman po ito bilang suporta sa ating sining. Manatili sana kayong payapa at puno ng pag-asa. Laging tandaan, ang iyong tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang nawala sa iyo, kundi sa kung paano ka lumipad ng mas mataas matapos mabali ang iyong mga pakpak. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang pagbangon ng Pusong del Rosario. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.